So, ngayon nga mga sangkay, itong si Mayor Vico Soto ay hindi na po nakapagpigil. No, at nagsalita na nga po. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. At eto pag-usapan po natin ang medyo mabigat na topic no ngayon mga sangkay. Tungkol siyempre sa korupsyon sa Pilipinas. Tungkol po dito sa maraming involvement ng mga matataas na opisyal ng ating bansa pagdating po sa korupsyon. At ngayon nga po, itong magaling na mayor ng Pasig City ay nagsalita na nga po. At may tinumbok siya dito mga sangkay no, ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Kung saan tinukoy mga sangkay na tila baga ito yung mga mastermind. Pag-usapan po natin mga sangkay. Bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ayon po dito mga sangkay, flood control corruption numbers. Mayor Vico correctly says Martin Romualdez and Zaldico stole the most of any politician in the Philippines. Ayan, mga sangkay. So, talagang namumuro na, no? Sabi pa nga po ni Boss Mike Cervera, ang nakakabilib daw po dito kay PBBM, wala pong sinasanto. Kahit si Bunuan, na dati niyang sekretary, ngayon, mga sangkay, makukulong. O, nakapagpiyansa lang po ata, mga sangkay, no? Tapos, sunod, kahit po pinsan niya, namumuro na rin pong makulong itong si Martin Romualdez, mga sangkay. Pinsan, malapit na pinsan. I think, first cousin po ata ito sila, mga sangkay ni PBBM. Ngayon, ito po yung sinabi ni Vico Soto. Sana mas marami pa ang makulong. Tila baga nangangarap po siya dito mga sangkay. Sana mas marami pa. Kahit ako mga sangkay, no? Ako talaga gusto kong malaman yung lahat. At bukod sa malaman, marami po ang makulong. Mahiling si Pasig City Mayor Vico Soto sa iba pang ani ay tiwaling politiko at individual matapos makulong si Curly Discaya na asawa ng kanyang nakalaban sa pagkaalkalde noong nakaraang eleksyon. Sana mas marami pa ang makulong. Minsan nakakadismaya na ang mga nangyayari sa ating bansa. Iniisip ko na lang na at least kahit papaano may progreso. Just 1 year ago, most of us didn't even know the level of corruption going on. Kahit sino naman, mga sangkay naman, sa atin. Alam nyo, kung hindi nga po nilabas to ni PBBM, baka ang tatanga pa rin po natin ngayon na hindi po natin alam kung anong level ang corruption sa Pilipinas. Kasi may mga alam po tayo na ang daming korap. Pero wala tayong alam sa sistema, paano sila nangungurap. Yung level ng corruption, hindi po natin alam kung gaano katindi. At nung naisiwalat na po ni Pangulong Bongbong Marcos, doon po tayo nagka-ideya, anak ng tokwa, ganito pala ito kabigat. Di po ba mga sangkay? Today, Curly was arrested. Bukod kay Romualdez at Zaldi, maaaring ang mga diskaya na ang may pinakamalaking nakubra sa flood control scandal. Ito, nabanggit po niya mismo, Romualdez at Zaldi. Kita nyo yan, mga sangkay? Ito ano po ito? Isang soto, mga sangkay. At alam naman po natin kung sino ang isa sa mga nasa Senado, si Tito Sen, no? At marami nga po nagka-question, bakit noon mga sangkay hindi napatawag itong si Romualdez, etc. Mga ganyan, mga sangkay. Pero itong si Vico Soto talagang very vocal, no? Na talagang, tahasan po niyang sinasabi, bukod kay Romualdez at Zaldi. Bukod kay Romualdez at Zaldi, maaaring ang mga diskaya na ang may pinakamalaking nakubra sa flood control. Bukod. Pero hindi lang flood control ang pinag-uusapan dito. This is just one example of how evil minds can exploit our broken system.
Tomorrow, the same things will happen again unless we continue to fight and denormalize corruption. Exactly. Ang nabanggit niya mga sangkay, sabi niya dito, hindi lang flood control ang pinag-uusapan dito. This is just one example of how evil minds can exploit our broken system. Take note the word broken system. This is what I'm telling you guys maraming beses na. Ng sistema po talaga natin sa ating bansa, pangit. Legit po na pangit po talaga. Kaya ganito, from 1987 Constitution, ang gulo-gulo ng Pilipinas, lahat po ng sistema ay talagang namang napaglalaruan ng mga taong hangal at may basurang iniisip na wala pong ibang nasa utak kundi makapangurap, maghari-harian sa bansa at kung ano pa. No? Kaya nga kailangan natin ayusin yan. Kailangan natin ng charter change. Kailangan natin gawing parliamentary ang ating bansa if we want. No? To innovate, kung gusto din po natin maayos ang sistema na hindi lang basta less ang mawala sa pangungurap, kundi malaking porsyento ng korupsyon sa ating bansa ang mawala. Tingnan nyo yung Singapore. Japan. Bakit ganyan kaayos yung mga politiko nila? Bakit wala gaanong korupsyon? Dahil po yung sistema nila maayos. Dahil kahit gaano mo pa kasira ulo, kung pumasok ka sa sistema na matino, wala ka nang magagawa kundi sumunod. Kasi kung hindi ka susunod, kakainin ka ng sistema. Diba? Pero kapag ang sistema pangit, kahit gaano mo pa kabuting tao, kahit gaano mo pang maprinsipyong tao, kakainin ka ng maling sistema. Sabi po ni Vico Soto, so let's keep doing our part. Stay informed, exercise critical thinking, and keep pressuring government. Siguraduhin natin hindi tayo magkakalimutan. Diba? Ang ganda ng sinabi dito ni Mayor Vico Soto. I hope na tayo, mga sangkay, ma-realize na rin po natin na may something bad sa ating sistema. Kaya ganito po tayo. Okay? Ang bihira. Itong nangyayari sa Pilipinas, hindi ito basta-basta. Pambihira, mga sangkay. No? Yung corruption na parang normal. Hindi parang. Normal na lang po talaga yung pangungurap nila. Mula sa barangay level. No? Alam kung paano mangurap. Alam paano mangulimbat. Hanggang sa national level. Mas malala na. Mali-maleta na daw po, mga sangkay. No? Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.